din sa report ni Sheena Torno. Dumating si Navotas Lone District Representative Toby Chanco sa opisina ng Independent Commission for Infrastructure umaga ng Biyernes. Ito'y matapos ibitahan ng komisyon para sa nagpapatuloy na investigasyon patungkol sa maanumanyang flood control projects. Sumento talakayan hindi lang sa flood control projects kundi pati sa proseso ng budget at mga puwang posibleng nagagamit sa katiwalian. Para paintindihan nila kung paano yung mga posibleng gaps, saan posible nagkaroon ng corruption, paano mapagdudugtong-dugtong. Ang importante kasi dito is paano mo mapagdudugtong-dugtong lahat. Nagbigay rin sa Chanco ng karagdagang impormasyon na makatutulong umano sa investigasyon. Tiwala rin anya siya sa nagiging takbo ng investigasyon ng komisyon at sa pagkalap ng mga ebidensya para matibay ang mga isasampang kaso sa korte. Samantala may pasaring naman si Chanco sa Department of Foreign Affairs o DFA patungkol sa kanyang matagal nang panawagang kanselahin ang pasaporte ni resigned Acobico Representative Zaldico. Ipinagtataka kasi niya kung bakit tila mga nasa gobyerno pa ang dumidepensa na hindi pwedeng kanselhin ang pasaporte ni Ko na dinadawit sa manumalyang flood control project. Di ba dapat kanselahin nyo, tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pagkansela? Bakit? Bakit parang tila baga, sila pa nag-aabogado? May legal na proseso naman eh. Function nila yun. Function nila yun eh. Binigyang din ni Chanco na batay sa Section 4 ng Republic Act 11983 o ang New Philippine Passport Act, maaaring kanselahin ang isang pasaporte para sa kapakanan ng pambansang seguridad. Git ng mambabatas, huwag subukan ng gobyerno ang pasensya ng taong bayan. Ang sentimiento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Zaldico dito. Dapat naiintindihan yan noong mga may kapangyarihan na pabalikin siya. Kasi pag dumating sa punto, huwag naman sana nasabihin na kailangan na siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko doon na talagang magagalit ang taong bayan. At baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon. Tanong pa ni Chanco sa Department of Foreign Affairs. O ngayon, pag hindi na-cancel yan at hindi na pauwi at nakakuha ng passport sa ibang bansa na walang extradition, willing ba sila managot? Samantala, naglabas naman ng pahayag ng DFA patungkol sa pasading ni Representative Toby Chanco. Ayon sa DFA, maaari lamang silang magkansela ng pasaporte kung may utos mula mismo sa korte, alinsunod yan sa New Philippine Passports Act. Dagdag pa ng ahensya, maaari lamang bawiin ang pasaporte kung ang may-ari ay pugante, nahatulan ng kasong kriminal, o kung ito ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya o pagkakamali. Matatandang kabilang si Zaldico sa mga iniimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure at iba pang ahensya ng pamahalaan, kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects at issue ng budget insertion para sa 2025. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SM9 News. Ayan, Attorney Sal. Yung siguro may tanong din yung mga taga-subaybay natin ngayon, Attorney Sal, sa punto na sino ba dapat ang pwedeng utos sa Korte Suprema or magbigay ng order para ang Korte mismo ang utos sa DFA na kanselahin po yung passport ni Zaldico, Attorney Sal. Ano po masasabi niyo dyan? Una, kadalino ay pa-cancel yan. Huwag nga nila yung kitebes eh. Ano mo gagawin lang nila? Pailan mo ng kaso. Kasi sinasabi lang, kailangan may hukuman, order. O di pailan mo ng kaso, ang dami na ng ebidensya eh. Bakit di pinapailan ng kaso ng DOJ? Kasi nga, kakampi eh. Pinagtatakpan eh. Kaya, kung walang kaso, di walang court order. Pag nakakasuhan yan, kadali na humingi ng utos sa hukuman na kansilahin ang pasaporte. Ang problema nga, hindi nila kinakasuhan eh. Kasama yan sa pananakip. Yan, baka sila din masali din, Attorney Sal. Ayan. Ito naman po,
Kamakailan lang din ay nagbigay din ng pahayag itong Malacanang kaugnay sa pahayag ni VP Sara Duterte matapos nga nitong questionin yung ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI patungkol pa rin po sa umano'y korupsyon sa pondo ng mga proyekto sa infrastruktura itong sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tila nais umano ni VP Sara na sirain yung kredibilidad ng ICC kaya tinanong niya kung may kinatatakutan ba daw itong mabunyag sa investigasyon. Binatikos po ni VP Sara ang pagbuo ng ICI na aniya ay dapat ay hinahawakan na lang ng Office of the President gamit po itong mga confidential funds na nasa Office of the President. Sagot naman ng Malacanang, ang pahayag ni VP Sara Duterte ay yun nga na hindi siya parang importante or walang basehan yung mga paratang at hinamong maglabas na ebidensya. Pinuri din ng Malacanang yung ICI na umano'y binubuo ng mga eksperto at hindi politiko na may integridad at layuning labanan ang katiwalian. So, Attorney Sal, sa tingin niyo po ba makakatulong pa talaga yung ICI sa paglaban sa korupsyon considering na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ang nag-utos na magtatag ng ganitong komisyon? Ano po ang masasabi niyo? At sa payag din po ng Malacanang. Tagal na natin yan na pag-usapan dito eh. Paulit-ulit lang tayo na hindi na kailangan ng investigasyon. Kasi na-investigahan niya na nga eh. Hindi bang inalanan niya na nga yung 15? At sinabi niya sa zona niya, alam niya na may korupsyon. Alam niya may bribery. Alam niya lahat. Madaling sabi, inimbestigahan niya na yan. Kaya kailangan niya na lang ipatupad niyan. Batas. Arrestuin niya na yan. Meron siyang emergency power sa saligang batas. Magkonsulta siya sa mga abogado niya. Kayang-kayang gawin niya. Pero ang problema nga, kasama siya kasi. Siya dapat talaga ang unang managot under the concept of command responsibility. Ang paulit-ulitan natin sinasabi. Hindi mangyayaring lahat yan kung hindi niya pinirmahan yung General Appropriations Act. O binito niya, kahit ang pirma niya, binito niya yung mga insertions, mga lawful amendments, kung bakit nagkaroon ng pagkakataon na nakawin ang pera ng bayan. Ayan. Pero doon po sa sinabi ni Yuse Castro, Attorney Sal, na baka daw may kinatatakutan si VP Sara kaya niya binabatikos na yung sa paglabas ng mga mabunyag sa investigasyon. Ano pong masasabi niyo dyan, Attorney? Binibigyan niyo kasi ng importansya kasi sabi ni Clara eh. Wala yun. Puro lang yun. Puro ka. Ayan. Ayan po, Attorney Sal. Maraming salamat po sa inyong pahayag. At dako naman po tayo sa ibang issue, Attorney Sal, pero parang may kaugnay pa rin to sa sa ginagawa ng ating pamahalaan. Naghahain na ng depensa sa Department of Justice ang negosyanteng si Atong Ang laban sa mga kasong kaugnay sa missing sa Bongeros. Giit ng kanyang kampo, may ebidensya umano silang magpapakita na wala silang kinalaman sa mga reklamo. Si Margot Gonzales magbabalita. Naghain na ng counter affidavit si Atong Ang laban sa mga reklamong murder, kidnapping, enforced disappearances, direct bribery, tampering of passport at 2 pang ibang reklamo na isinampa ng PNP-CIDG kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Bandang 2:00 ng hapon ang inihain at pinanumpaan ni ang kanyang kontrasalaysay ayon sa kanyang abogado na si Attorney Gabriel Villarreal. Hindi pinayagang makapag-cover ang media kaya't larawan at dokumento na lang mula sa kampo ni ang inilabas. Lulan si Ang ng itim na Innova nang dumating ito sa DOJ. Hindi daw gusto ni Ang na isabay ang filing sa araw ng pagdinig sa susunod na linggo, araw ng Martes. Hindi na rin ito sisipot sa susunod na pagdinig. Ito po yung counter affidavit na due dapat sa Martes. Kinuha na ho namin pagkakataon ma-file yung counter affidavit niya ng maaga. Dahil ang anticipation po namin baka magulo sa Martes dahil 60 respondents po yun maging masyadong disorderly yung proceedings pagka nakihalo pa po tayo doon. Ayon sa abogado, ang pinakamalakas nilang ebidensya
ay iyong isinumite mismo ng PNP-CIDG sa prosekusyon kung saan lumalabas na si Julie Patidongan o alias Totoy ang umanay nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. One of the strongest evidences against Dondon is contained in one of the USB submitted by CIDG, which shows Dondon undeniably, although dinideny niya, bit ho niya nakaposas yung isang missing sabungero na nakunan ng media, at yun ho ay sinabit sa panel nung huling hearing ng mga complainant. Hinilang nila sa prosekusyon na ibalik ang reklamo sa CIDG para sa mas maayos na investigasyon at case build-up kaysa ibasura ang mga kasalukuyang mga reklamo laban kay Ang. Bakit hindi niya hingin na lang yung dismissal? Ba't hingin pa niya yung reinvestigation? Kasi po, sabi ko, kung padidismiss lang basta yung kaso sa kahilingan ni Mr. Ang, masaya siya doon, tama yun sa kanya. Kanya lang, magkakaroon pa rin ng duda at suspecha sa isip ng tao kung sino ba talaga may kagagawan ng missing sabungeros at nasaan ba yung mga missing sabungeros. Maliban naman kay Atong Ang, nauna na ring naghain ng counter affidavit ang kapwa nito respondent na si Gretchen Barreto. Ang 3 anak at manugang ni Ang nakatakda namang magsumite ng depensa sa susunod na linggo.